Sa buhay talaga, dadaan tayo sa iba't ibang panahon. Pero umaraw man, ramdam na ramdam namin yung init anywhere we go. o umulan, Unfortunately, the weather is not cooperating. tuloy-tuloy lang ang biyahe natin. Dito sa Negros Oriental, game on! Ang gandang natural at food trip na hindi mahal all year round. Kaya ano pang hinihintay nyo, biyeros? Let's travel and play. Umaraw man o umulan sa Negros Oriental. Ang probinsya ng Negros Oriental, anuman ang panahon, may iyahain daw sa atin, biyeros. Pagkain man yan o adventure. Sa mga naghahanap ng adrenaline rush, ang activity na ito ang para sa inyo. Pero bago tayo mag-yahoo, mahuhulaan nyo ba kung ano ang nasa larawan, biyeros? Mukhang pamilyar ba? Yan ang palwa ng niyog. Saganang Negros Oriental dito. Madalas itong ginagamit panggatong. Pero sa bayan ng Santa Catalina, pwedeng magpadulas dito, biyeros. May 3 slides dito, biyeros. Ang susubukan natin, syempre, yung pinakamatindi. Itong super extreme ride na may habang 360 feet. Atras ng point. Hey! Go! 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 After a few feet, meron dun parang jump na mangyayari. So you have to brace yourself, contract your core, hold on to the side rails or side kawayan, and then brace for impact. Yung isa sa mga, and it's actually strategic yung ginawa nila. Paano ba to? Siguro mas maganda yung katulad ng ginawa ko kanina. Nanood muna ako. Yung pinanood mo, parang alam mo kahit pa paano yung what to expect. And then it kind of felt like, sabi ko, uy, okay ah. Medyo mabilis to at medyo may thrill. So from there, parang yun yung ini-expect ko na. I gotta say, it could be dahil mag-isa lang ako, dahil after ng my ride, my experience, sinasabi ni Kuya, dapat 2 pala kayo para to make it faster and to make the experience better. Sa totoo lang, nabitin ako. Kaya one more time with feelings. And this time, may kasama na para mas mabilis. If you're around this region, I think I have to say, ito yung isa sa mga locations or yung experiences na kailangan yung ma-experience. Bukod sa Palwa Ride, may iba pang atraksyon sa Eco Adventure Park na ito, tulad ng Spiderweb at Giant Swing. Parang humiwala yung kaluluwa ko. Mauubusan ka ng hininga. 3 kilometro lang mula sa Palwa Ride, matatagpuan ang perfect pasyalan tuwing tag-init. Ito ang Mantabios Falls. Wala pang 10 minuto mula sa jump-off point, mararating na ang falls. Siyempre, talo na yan. Ramdam na ramdam namin yung init anywhere we go. So, featuring this type of waterfall na ito paano, anything that can soothe or can counter the warm or the super hot temperature, panalo. Hindi lang isa, hindi lang 2, hindi lang 3, kundi may 4 na levels ang falls na ito. Sobrang init sa labas, very humid. Parang sinasakal ka ng init. Totoo lang, gusto ko na lang mag-stay there for the whole day. Hindi lang mayaman sa dami ng levels ng falls na ito. Ang sabi-sabi, may nakatago raw na kayamanan dito. Nakalipas ng mga taon, buwan, may mag-treasure dito. Sinabi nila na may treasure. May laman daw yung mga butas. Pinaniniwalaang naiwan ng mga Hapon ang sinasabing ginto noong World War II. Nakilala namin si Tatay Warlito na mahigit 6 na dekada nang nakatira sa Santa Catalina. Ang tatay ko ay isang lumad
IT yun. Taga dito rin. Hasta mga kaluluhan ko, dito rin nanirahan. Walang Hapon nakadaan dito, sabi nila. Kasi ang Hapon ang may-ari ng mga ginto. Ayaw ko maniwala doon sa mga haka-haka nga mayroong ginto dito. Para sa mga residente rito, hindi na nila kailangan pang makakita ng ginto sa talon. Dahil ang natural wonder ng Mantabios Falls ang isa sa mga itinuturing nilang tunay na yaman ng kanilang probinsya. Masarap yung tubig namin, malamig yun. Ang sarap ng pakiramdam yung mayroong tao dito mga bisita sa namin. Hindi nalalayo sa falls na mataan namin ang mga pagala-gala raw na hayop. Let's zoom in, biyeros! Ay, sumobra ata, hehe. Pero mahulaan nyo ba kung anong hayop ito? I'll give you 5 seconds, biyeros. Tama! Yan ay isang unggoy, isang long-tailed macaque monkey. Anong gagawin nyo kung makakita kayo ng sandamakmak na pagala-galang unggoy? E di, magpapapicture! Teka lang, parang bumigat yung sombrero ko. Ay! Grabe naman tayo. Hindi na sila away ng asaw. So, Parang may mga anak ko lang. Ganito ako kapag nakaganto ako sa bahay. Lahat ng anak ko, tadambahan ako. Ayun! So dito na po sila nakatira dahil marami pong turista. Oo, bumaba na. 30 pesos lang ang entrance fee rito. At pwede nang maglibot at 1 tusawang tumambay kasama ng mga unggoy. Paano niyo po, I guess, iniiwasan or ma-avoid na ma-stress yung mga unggoy sa mga tao at paano natin ma-avoid na ma-stress yung tao sa mga unggoy? Tumami yung bisita. Oo. Di tutuwa rin yung mga unggoy dahil marami silang pagkain. Okay. At saka pag stress niya sila, hindi naman yan lumalapit na nasa puno na lang. Sa puno? Oo, ini-stab na yung mga bisita pag busog na. Ini-snub na lang yung mga bisita. Oo, tumitingin na lang. Kasi nakuha na nila yung gusto nila. Oo, busog na. Mula sa paraiso ng mga unggoy, punta naman tayo sa isla ng mukhang paraiso. Welcome to Manjuyud Sandbar. Habang papunta rito, may mga nag-welcome na sa atin, biyeros. Let's zoom in! Ano ang hype na ito? Yep, dolphins yan, biyeros. Kung maganda ang panahon at suswertihin, makakita ng mga dolphin dito. O ha, tamang pasikat lang ang mga beshi ko. May dalawang protected area sa Negros Oriental. Yan ay ang Apo Island at ang Balinsasayaw Twin Lakes Natural Park. Ang fur na ito, isa sa mga kinokonserve sa Balinsasayaw Twin Lakes. Familiar ba kayo dito, biyeros? Ito ang pako. Sa 200 species ng fur na meron dito, 12 ang pwedeng kainin. Try kayo, ma'am. paano ba siya? Ito, yung mga nakadulo ng ano. dulo. Tingnan mo, baka may Oo, ma'am. pwede. Ito yung parang ito daw, fresh daw ito talaga. Sarap yan. Minis ka Sige na. Dito pa rin sa Balinsasayaw Twin Lakes, pwedeng mag-birdwatching, biyeros. Kahit masungit ang panahon, magiliw pa rin kaming sinalubong ng mga ibon. Dito ko nakilala ang dating bird hunter na si Kuya Rico. Sinabi niyo pong bird hunter, dito mismo sa lugar na to, kaya po nangunguha ng mga ibon. Yes po, dati kasi hindi pa to na-proclaim na protected area, hindi pa ganong higpit yung batas dito. Kasi yun yung ginagawa namin dito, nag-hunting talaga. Dati ginagawa namin, inaabangan lang namin doon sa mga punong may mga bunga. Kasi doon pumupunta yung ibon. Para kumuha ng pagkain nila. Yes po. Pero may isang insidente raw na nagpatigil kay Kuya Rico sa panguhuli ng ibon. Nung pinadala kami doon sa Dumaguete, doon pala doon, trainings pala yung seminar, punta namin. Doon na nag-umpisa talaga na nag-iba na yung namin, yung mindset namin. Ano mong pakiramdam na, I guess, mga 20 plus years ago na kayo po nanguhuli, nangangain ng mga ibon. Ngayon po, kayo na po yung, kahit pa paano, tumutulong sa pag-sustain at yung kanilang kabuhayan ay buhay pa sila. Sobrang dami ng bumibili noon, paubos na paubos yung mga ibon. Kaya yung iba endangered na kasi madalas na lang natin makita dito sa lugar. Ngayon, medyo bumabalik na naman sila kasi sa gawa ng birdwatching activity at saka yung mga bird photography. So hanggang picture lang, hanggang tingin lang, hindi mauubos yung mga ibon. Mas lalo pa silang dadami ngayon sa ganitong mga paraan.
Dahil dyan, may palaro tayo kung saan bida ang mga ibon. Magkakaroon lang tayo ng konting or munting palaro. Maglalabas tayo ng isang image ng bird. At kailangan lang natin mahulaan kung anong klaseng bird yon. Kapag hindi na sagot, may parusa. At yung parusa na yon, kailangan gayahin lang yung itsura ng bird doon sa letrato na yon. Makisagot na rin kayo, biyeros. Corrected from the mouth. Grabe ka naman! Siwam. Sa local. Tama po. Sa local. Tama. Serpent eagle bro. Sige, isa pang try. Osprey. Osprey! Osprey! Sorry! Tinanungan ko lang si Kuya. Okay. Pahirapan mo. Huli! Woodpecker! Okay, practice lang yan. Ang daya talaga ng producer ko! Okay. Hindi naman bird yan eh. Parang... Kuya Rico, ba't mo ako tinatawanan? Ito siguro isa sa mga pinakamahirap banggitin or ano... Brown? Bird. Hindi. Sirit. Frogmouth. Frogmouth! Oh, frogmouth! So, gayahin ko siya. Kanyari ito yung... Ang susunod kong ihahain sa inyo, literal na hinahain. O ano, ready na ba kayo sa pangmalakasang food trip? Para sa unang pagkain, guess eat muna, biyeros. Ano ang tawag sa itim na beans na ito? Ang tamang sagot, kadyos o tabyos. In English, pigeon peas. Para iluto yan, makakasama natin ang Bisaya mommy vlogger na si Nanay Mary Ann. Sa kanyang videos, ibinibida niya ang pagpipitas ng mga tanim niya sa bakuran, ang kanyang mga lutong bahay, at pagiging mapagmahal na asawa kay Tatay Mario. Ang isa sa mga specialty niya na lutong bahay, ang star ingredient, itong tabyos. Kaya naman tara na't bumili sa palengke, biyeros. Magkano po ba ito, ate? 150. 150. 1/2 kilo? 300 per kilo? Okay. Ano po pinagkaiba nito sa yung green na munggo? Yung green na munggo, parang may ano sila, may similarity, pero ito, matagal ito ang process ng pagluluto. It takes time talaga. Ang ano lang, parang marami siyang health benefits talaga. Paboritong lutuin ni Nanay Mary Ann ang kadyos sa gata. Mababa ito sa kolesterol at mayaman naman sa protina, fiber at B vitamins. Kaya maaari itong makatulong sa digestion at heart health. Ang putahing ito, perfect higupin kapag maulan. Ilagay natin yung lahat ng mga spices. Hindi po ba natin i-aapo yan, ma'am? Oo. Mamaya na. Mamaya na. Pag ano na. Tapos Kuya na. Daniel, mamaya na. Pagtapos na natin lahat. Matapos paghalu-haluin ang lahat ng sangkap, hihintayin lang itong kumulo. Gano'ng katagal po pag kumulo? Mga 10 to 20 minutes lang. Luto na ang ginataang kadyos. Cooked with love yan, biyeros. Gusto ko yung munggo, pero gusto ko rin yung pagluto ni Mami Mary Ann dito sa kadyos. Maybe dahil may kata. Maybe dahil merong ginger. Sarap ng aftertaste ng ginger na nalasahan ko. And maybe dahil yung munggo may konting laban. Sometimes, kung mapapadpad ka dito, ito yung maalala mo. Yung mga dishes locally. Local dishes na pwede mong matikman bago ka umuwi ng Manila. Kung medyo nahirapan kayo sa paghula ng naunang pagkain, eto sure ako, alam nyo na to. Ito ang subang budbud. Plain lang siya. Usually, di ba, kailangan ng latek? Okay na siya. Okay na siya ng plain. Masarap siya sa kape. Kulay pa lang, alam nyo na. Siguro pwede ito sa halo-halo. Yung regular suman na alam natin, minsan nilalagay na asukal.
para tumamis. Ito, pag kinain mo siya, hindi mo na kailangan ng asukal kasi hint lang siya ng tsokolate. Sa isang kapihan sa bayan ng San Jose, the best daw itong i-partner sa tsokolate. Pero kailangan muna nating paghirapan yan, biyeros. So, itong paraan ng pagka-crush ng cocoa, cacao, Yeah. ay gamit-gamit ito? Can you show us, please? Ito yung dati kasi yung grandparents ko talagang mahilig sa tsokolate. Okay. But this is the real shell. Yeah. But this is my first time to experience parang crushing something using this shell. one. Yeah. Pero ito yung practice namin dati kasi wala pa. Yeah. Dahil ba abundant yung shell nyo dito sa area na? Sa area. Marami kaming ganito. Okay. The whole time, I thought kapag nakakita ko ng ganyan, dahil sa pelikula, parang ginagamit ilang pantawag ng Ibang klase Iba yun. iba yun. Kasi may butas yun dito. Kailangan pinong-pino ang kakao. Yung halos magtubig na para mayulma ito. Now, let's try it with sumang budbud. Sakto, ayaw masyado ng matamis na tsokolate petrol eh. Sakto lang yung... Minsan yung sumang, gusto mo naman konting alat. Tapos konting tamis. Konting pait. Guess yun na yan. Anything warm, I will accept. Ang limig dito, men. Nilalamig pa rin. Kung gusto mong painit, pwedeng dumaan sa painitan ng Dumaguete, Bieros. Meron daw ditong tinatangkilik mula noon hanggang ngayon. 10 years na akong suki dito sa Teves na putuhan. Kasi aside sa malinis siya, mura lang. Name this iconic duo, Bieros. Yan ang Puto Maya. 10.55 kung tawagin yan dito. Mabibili kasi ng 10 pesos ang puto at tig-5 piso naman ang bawat topping. Lumipas man ang panahon, ang Puto Mayang ito, hindi raw magbabago ang presyo. Kahit mag-price increase yung pilit or the tabliya, ganun pa rin ang mababa lang. Pagmasa kasi yung ma'am, yung sa palengke. Ang recipe ng 10.55 naman na parang ni Nanay Luz sa kanyang Auntie Rosemary. Yeah, it was my auntie who ran the business for, I think, more than 20 years. Then before she died, siya sa akin na kung pwede sana, ako na ang mag-run. Kasi sayang talaga, napakaraming mga suki. Tuwing umaga at hapon, halos wala nang maupuan sa stall ni Nanay Luz. Friendly po yung mga nagtitinda dito. Ang mga pagkain nila, sobrang sarap. Itong si Nanay Luz, wala raw planong palitan ang presyo ng 10.55. Kasi yan ang na-spread out na. Kasi maawa ka naman kasi most likely mga students, para man out of 20 pesos, makaano na sila, busog na. Kaya yan lang talaga. Maybe as of this time, we cannot change the price. High five, Nay! Ang mga ulam na ito naman, may common denominator daw. Hulain nyo nga kung ano. Clue, lakas maka-healthy niyan. Ang tamang sagot, prutas! Ulam na may prutas? Gusto niyo yun? Valencia, kilala bilang isang lugar na napakayaman sa mga prutas. Ito ang Valencia Express. Ang pagluluto ng Valencia Express, kapareho lang daw ng pagluluto ng Bicol Express. Pero ang twist, hinahaluan nila ito ng prutas. Hindi siya masyadong spicy. Sweet. Dahil nga, maraming prutas. Sweet and sour. Nice. Pwede rin matikman ang version nila ng humba. Siyempre, mixed with fruits pa rin. Ang lambot, tapos ang tamis ng mangga na nilagay. Namang init na panahon, mas mainit pa rin daw ang vents na ito. Sa bayan ng Valencia, matatagpuan ang sulfur vent sa bundok na ito. Galing ang usok mula sa mainit na sulfur deposit sa ilalim ng lupa. Sa katunayan, pati tubig na lumalabas sa paanan ng bundok, mainit din. Pwede nga raw makaluto ng itlog dyan? For real?
Matapos ipagpaalam ang aming simple experiment, inihanda na namin ang itlog. After 10 minutes, Sa akin parang hilaw. Magkano yan? Luto ka ba dyan? Anong dito bibili? Luto. Kayo mo na to. Luto yan. Balik tayo. Bukan mo. Sarap rin. Apoy ano eh. pwedeng mag-picture taking dito, biyeros. Pero kung gusto nyo ng makapagbibigay sa inyo ng breath of fresh air, may alam ako, guys. Mga biyahero, nandito tayo ngayon sa Katunggan Boardwalk dito sa Negros Oriental. And ito, apparently, isa sa pinakamahabang boardwalk. May habang 800 meters ang boardwalk na ito. Isa sa pinakamahabang boardwalk sa buong Negros Oriental. At kahit saan ibaling inyong paningin, makikita ang iba't ibang species ng mangroves. Na yung vibe na makukuha mo dito kapag magsustrolling ka dito, maglalakad, talagang, of course, nature tripping. If you want to find, you know, some peaceful and relaxing location, I guess this could be your spot. Siguro, maganda rin na pumunta kayo ng umaga or hapon para hindi masyadong mainit. Speaking of, ano yung naririnig ko? Parang nanggagaling doon, ah. Anak ng toko. Nikki, niloko mo na naman ako dyan, ha? Akala ko, kamusta na? Long time no see, ha? Okay lang naman po. Okay lang naman. Ang mga baon ni Nikki, mga instrumentong ginagaya ang mga tunog na naririnig sa paligid. At lahat ng ito, ginawa lang niya mula sa recycled materials. Mas maganda ito pag nasira, wala kang problema sa nature, babalik siya sa lupa. Babalik siya. Pero in terms of durability, mukhang matagal naman. Mga more than 10 years ko na pong gamit ito. Hindi nga. Oh. Susubukan kong hulaan kung anong mga nililikhang tunog ng mga instrumento ni Nikki. Ayan yung palaka. Yan yung palaka. Yan yung palaka. Bullfrog nga bullfrog, ba yun? Bullfrog yan, di ba? Dito. Parang kailangan natin ngayon yan dahil ang init-init. Pag kumulog yan, uulan na yan. Nare-relax na. Nare-relax yung utak mo. Parang feeling ko nasa spa ngayon ako tapos may nagmamasahe na sa akin. Sa pag-uusap namin ni Nikki, para akong bumalik sa pagkabata. So may stroke siya. Dapat ganito. Pwedeng pa yan. Sige. Sige, try. Mahina yung pinakadulo. Mas mahina yung... Pero almost. Pero yung pinakamadali. Galing. Kung parang yung importansya ay kung anong nandyan na, pwede mong gamitin. Hindi na kailangan. Like, hindi ako makapag-perform dahil... Dinarayo ng mga turista sa Negros Oriental ang Chapel in the Sky sa tuktok ng bundok sa bayan ng Pamplona. Kung sa mataas na lugar itinayo ang chapel, ibig bang sabihin mas mataas din ang tsansang matupad dito ang ating mga panalangin? What you think, biyeros? Para sa akin, pag pumunta ka dito, matutupad po yung wish mo. Kasi, base sa mga customers namin, ilan po sa mga customers namin nag-testify dyan sabi niya, yung sister daw niya, matagal ng kasal, pero wala pang anak. So, pumunta dito sa church, sa chapel dito, at saka nag-pray. So, after 1 month, natupad yung wish niya, nag-grant po, na-pregnant po siya, na may anak na po sila. Bukod sa pagdarasal, may ibang activities din na pwedeng gawin dito. Yung mga tao dito pag pumupunta, usually family sila, magbaband sila dito. Happy family together like that, and then makapag-relax together sa pagtanaw sa magandang tanawin dito sa Cafe Alicia. Ang realidad ng pagiging isang biyero, hindi tayo mabibiyaan ng magandang panahon sa lahat ng pagkakataon. Pero dito sa Negros Oriental, hindi seasonal ang pagpapasaya. Sulit na sulit pa rin ang biyahe, umulan man o umaraw.